So yun po mga idol, no? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yan, di lang po ako nag-update na may kukunin tayo, no? At yun, nahatid na po natin yung dalawang bata. At si Dudoy, sinafety ko muna. Hindi ko na lang sasabihin kung saan siya ngayon. Mga ilang araw din yung nakalipas. At nagpapasalamat ako na nakauwi na talaga yung dalawang bata. Hinatid po natin sa kanila. At yun, masaya ako na kahit sa ganong paraan may buhay na naman tayo na naisalba mula sa buhay ng kapahamakan. At nagpapasalamat ako ng una sa Panginoon dahil hindi niya tayo iniiwanan sa lahat ng laban natin, sa lahat ng pakikibakan natin sa hamon ng buhay. Isa lang po kasi yung hiling ko na sana magtagumpay tayong lahat sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, mga idol. Hindi ko po pinangarap na mamuhay ng marangya. Ang tanging pangarap ko lang po para sa kinabukasan ng pamilya ko. Pero may mga panahon talaga na mangyayari yung ayaw natin sanang mangyari, no? Kagaya po ng ayaw ko nang pumatay, ayaw ko nang madagdagan pa yung dugo na aagos or dugo na mahawakan ng kamay ko. Ayaw ko nang kumitil, pero di talaga maiwasan Gawa po ng kung hindi ko gagawin yun ako din yung mamamatay. Kasi hindi lahat ng panahon kaya nating pag-usapan yung mga problema. Hindi na nakikinig yung mga katunggali natin dito. Sa akin lang, wala akong ibang hinangad kundi makatulong. Kahit ialay ko yung buhay ko. Kasi tanggap ko yung daan na binigay ng Panginoon. Mga hamon ng buhay na binigay sa atin at alam natin na kakayanin dahil hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Kung may mga point man na masasabi natin hindi natin kaya dahil nalilito tayo kung ano yung susi para bigyang daan yung nararapat dun sa problema na yun. Kasi minsan nagkakaproblema tayo, isip natin saan tayo kukuha, ganito ganyan, pero isa lang naman yung susi. Akala natin hindi natin kaya, pero yung susi pala yung ibigay lang natin sa Panginoon kung ano yung meron tayo, problema, mga kaligayahan. Minsan nakakalimutan natin kung sino or ano yung naglagay sa atin dito sa mundo.
Minsan nakakalimutan natin dahil sa problema. Kaya nga sinabi na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema kung hindi natin kaya. Kasi siya yung creator natin eh. Siya lahat ng gumawa, siya lahat nagbigay, mga blessing, protection, ganito ganyan. Kaya huwag natin kalimutan na yung susi is ang Panginoon din. Bigyan natin lahat sa kanila, kaligayahan, na meron tayo ngayon, problema, lahat surrender natin. Yan yung mga kataga na sinabi ko dun sa mga bata na hinatid ko. At nagpapasalamat din ako mga idol sa walang sawa na suporta ng pagmamahal. Isa din po kayo sa mga inspirasyon, kaya hindi ako nawawalan ng pag-asa para lumaban. At ngayon, personal po ito, personal mission po ito mga idol. Kailangan kong makuha o kailangan kong mahiram yung singsing ng engkanto para matalo ko si Phantom na may dala ng mga medalyon ko o anting-anting. Para magamit ko na yung mutyani yun. Para kayanin ng katawan ko yung mutyani Pinunong Kabura. Kapangyarihan. At ito, wala po tayong dalang alay ngayon. Yung mangyayari, gustong isakripisyo, hindi naman sakripisyo, pansamantala lang naman, sabi niya. Pansamantala lang naman na kasi yung singsing na yon nakatali yon or nakatali yon dun sa pinaglagyan or may pinaglagyan na nakatali yung singsing na yon. Hindi mo makukuha kung wala kang kapalit na alay. Kaya yung mangyayari, nag-volunteer si Pinunong Kabura. Sa mission na to, ang tanging maitulong niya lang. Kasi ano na lang siya eh. Kumbaga, ano na lang siya. Kaluluwa na lang siya. Mangyayari, siya yung magpapatali doon bilang kapalit. Pero, pakakawalan din siya pag naibalik na yung singsing. Medyo nakakatakot yung ano niya. Kasi sacrifice yan eh. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Depende na lang kung papayag ba yung engkanto. At ako lang po mag-isa ngayon kasi yun nga, personal ko na lakad to. At medyo malayo na po yung narating ko, mga idol. Sa unahan na lang yung na yun, yung kahoy na yun, malaking kahoy. Pero ang problema ko ngayon, hindi sana ako mag-open kami, mamaya na sana pag nakuha ko na kung ano yung magiging resulta. Problema nga lang eh, may mga ano pala dito, may mga bantay or may mga kalaban. Kaya samahan niyo po ako mga idol sa mission natin. Manghingi ng tulong or manghiram ng tulong sa sinasabi ni Pinunong Kabura na engkanto na nagbabantay ng singsing. So tara mga idol. Yan, dito po ako. Yan. Bante pa tayo.
yung sinasabi kong kalaban dito. May nadidetect kasi akong mahinang aura. Andyan lang sa unahan. Pero nasa unahan medyo marami. Dandahan lang tayo mga idol. Medyo malapit na kasi tayo dun sa ano. Baka mabuking tayo dito. Malaman lang kung ano yung sadyanan natin dito. Pero pagdating doon, hindi na ako magbibideo para safety. Kasi ayokong magkaroon sila ng idea. Magkaroon sila ng kita ko na dun dito mga idol. Dapat tayo. Yun o. Silent kill natin yan. Andun pa sa unahan yung ano eh. Yung pupuntahan natin.
Muntik na ako mga idol. Hindi ko alam na may papalapit pa lang ng sorbe. Buti hindi nila nakita yung pinatay. Pinatay ko. Nabigla ako. Buti na lang nakatago ako agad. Parang paikot-ikot lang siguro sila dito sa lugar na to kasi parang pag ganun sila. Dami na. Hindi ko lang ano kung ilan yun. Parang 4. Bigla akong kinabahan nun. Doon. Saan? Biglang pagsulpot. Buti lang, hindi nila ako nakita. Nakatago agad ako. Binalian ako natin ng liig yan mga idol. Doon po tayo papunta mga idol. At sana magtagumpay tayo sa paghiram doon sa sinasabi niyang sing-sing. So, mga idol lang. Off ka muna ako dito. Tapos, maya na lang siguro mag-open pag ano yung resulta. Doon sa pagpunta natin doon kasi medyo malapit na lang. At ayaw ko din na makita sa video para hindi sila ma-aware. Hindi ma-aware yung mga kalaban natin kasi sabi ni Pinunong Kabura parang normal na kahoy lang daw yan. Hindi masyadong malaki pero may nakatira. Siguro dinadaan-daanan lang ng mga kalaban. Pero wala silang kamalay-malay na andun may ano para doon, may kapangyarihan. Yung mga idol. Baka nyo na lang po yung susunod na video natin. Off ka muna ako dito mga idol.